anong challenge mo in directing David for this musical? Will you make him wear a long wig? Pag-meetingan pa namin kung ano magiging look kasi inspired naman po talaga sa songs ni Sir Mike. So hindi naman kailangan kopyahin si Sir Mike. So depende sa magiging production design namin ni Sir Sadi Aniceto kung paano namin i-present yung cast at yung buong production. I also like to acknowledge Ms. Cherry Bong Edredin, our marketing consultant, and Sarah Malik. Sarah Malik is part of the Tanganang Unang Obra. So yun, yung ang nating gumagawa ng script ay si Mr. Nicolas Pichay. Unfortunately, mukhang naipit siya sa Senado. He works for, attorney yun works for the legal team of the Senate. Medyo busy sila ngayon eh. Sabi nga niya, kung may question din sa kanya, padala na lang sa kanya sa Facebook, sasagutin niya. Ang Facebook name niya ay Nicolas Pichay. Walang H, so Nico, plus. So yun po. How much hand will Mr. Mike have in the script? How much? Hand. I mean, how much influence or how much input? Mukhang pinagkakatiwala niya sa amin lahat. Pero of course, we asked him for suggestions. Yes po. Parati ka. Kasi nag-meeting, at tagal na namin nag-meeting dito. Mga 3 months na tayo, no? So marami na akong input sa kanya. Kaya lang, I don't want, yung production po, nag-decide na hindi kami masyado mag-reveal ng personal life ni Sir Mike. Kasi parang, napansin talaga sa amin sa kanya, medyo pagka-private yung gusto niyang buhay. So, ayaw na namin niya. So, gagawa na lang kami ng ibang scenario. So, yun po. Basta lahat po ng songs, 15 songs yun, galing sa kanya lahat siya. Gawa niya lahat. Thanks, Lea. Thank you, Lea. Salamat, Lea. Susunod na magtatanong si Alwin Ignacio na nabitan ang magkakailangan siya. Hindi naman. Totoy pa ako. Ano lang yun. Franny. Yes. Napili na ba yung song from beginning to end? How many songs of Mr. Mike are going to be used in the We're working on 15 songs. 15 songs. And then we have an agreement after the contract na if there's a song na idadagdag pa, pwede ko naman pag-usapan natin. May mga bagong kanta na din natin. Wala. Aside, puro lahat yung as a director, kasi ang Manila sound, parang 70s at 80s sa US, very prominent yung mga concepts na sex, drugs, rock and roll, martial law, if we're going to talk into the Philippine context. May mga ganun ba sa play? May plantasyon kami siguro yung sa damo-damo. Okay. But not much of the sex and that. Kasi the whole concept of the production is really a big concert. Oh. Ang spiel nila will be the storyline. Okay. Yun ang gusto na namin happy lang. Okay. Paglabas mo, nag-rock ka na lang dyan. Kumakanta ka na dyan. So walang social commentary? Walang masyado kasi let's have fun. Alam mo, meron... Kuya Mike, question lang mo. Sige. Meron kang point eh. Meron siyang point. Sabi niya, walang bago. No. Alam mo, pinasok mo niya suggestion. Maganda rin ipasok na may bago. Kaya isa lang, di ba? Ha? Gusto mo kantahin to? Hindi ganito. Gusto ko humingi ng paumanhin ng sorry sa inyo. Kasi kayo, nire-represent niyo ang sambayanan. Okay? So, I understand what I did. Pero, hindi ko sinasadya yun na ang mga kanta ko mahirap intindihin. Mahirap intindihin, unawain ang mga ibig sabihin. Gaya ng balong malalim. Akala ng mga tao, alam nila ibig sabihin. Nagsisigawan, naghihiyawan. Pag tinanong mo, alam ba ibig sabihin ng balong? Hindi nga siya. Natatawa na ako kasi gusto kong ipaalam sa kanila. Through you. Okay? Through you. Kasi kayo magpapublish sa papasahin nila. Meron naman simpleng mga ibig sabihin ng balong malalim. Simple lang. Arrogance. One word. That's it. Arrogant. Ganyan ako karamihan na sulat ko is about iwasan niyo yung mga ganyan. Arrogante.
Yun lang. Sabi nga, balong malalim is about arrogance. Hindi, kung gusto pa nyo magtanong, ako na magkasagot. Kung sasabihin nyo lang, arrogance. Kasi balong malalim is arrogance. Okay, Kuya, may follow-up question. Okay. Sabi sa Direct Franny, it's going to be a happy musical. Of course, part ng happy ito yung mga love life. Ma-include ba yung mga ka-love life mo, ka-love team mo noong panahon ng Jeff Rocks na sa musical? At kung sino-sino man sila, pakishare naman po. Alam mo, itong sasabihin ko sa lahat na, sa inyo. Hindi niyo ba napansin ng mga kanta ko? Subukan yung isipin lang ng konti. Meron ba kayong narinig na love song? Oh, sige. Kahit hindi kayo nakinig sa Spotify. Pero yung inabot nyo, meron ba akong love song? Wala, di ba? Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi gusto nyo sabihin ko kung bakit? Kahit sa inyo, malalaban nyo kung bakit. Bakit nga po? Ang love, especially song, love, huwag mo na nalagyan ng song. Ang love ng tao dito sa ibabaw ng lupa ay hindi kailanman, sasabihin ko na sa inyo, totoo. Hindi totoo. Dahil ang tunay na love, tunay na totoong love, ay ang katotohanan. Yan ang love. Okay? Kaya ayoko kumanta na kahit maputi. Ayoko naman. Ayoko naman. Ayaw na mag-ibig yan. Basta, ina-express ko na yung aking. Kasi ayoko talaga ng love song. Pasensya na kayo ha. Kasi alam ko ang Pinoy, masyadong emotional. Opo. Masyado. Nakalagay na nga yan sa Guinness Book of Record. The most emotional people in the world is Filipino. So, ayoko na. Ayoko maging masyadong emotional. Although, natural yun, di ba? Hanggang sa point na pag pupunta ka sa mga radyo, pelikula, bibigyan kita ng pera, umiyak ka, iiyak ka, kailangan. Hindi pwedeng utusan ng emotional. Hindi ba? Pag inutusan mo, binayaran mo, fake. Okay. So, Kuya, my last question ko na lang po. Sige. So, during your wonder years, love was never a picture in your life? It was never part of it? Ano ba? Yung kabataan niyo po, yung romansa o pagmamahal ay hindi naging bahagi ng buhay mo? Naku! Ang ganda ng tanong mo, sir. Alam mo kung bakit? Dalawa. Siguro, dalawa lang. Hindi ko mabilang yung pangatlo. Wala na. Okay. Yung pagdalawa na yun, ayoko nang maulit sa buhay ko. Ayoko na. Kasi ang sasakit. Sobra. Sakto ko rin. Kaya na, ayoko na eh. Ayoko na ng love. Kasi, pero huwag kayong kakapali ha. Magaling din ako mag-love. Yeah, magaling ako may love. Pag ako may love, forever. Forever. Okay. Ngayon, ang nangyari sa akin, yung una, niligawan ko, probinsya ba? Ang layo. Biro mo, nandito ako sa Sampaloc, pupunta pa ako ng Leyte, sasakay ng aeroplano, sakay ng boat, sakay. Pagdating, sasabihin lang sa akin ng tatay, Mike, pasensya ka na, hindi ka bagay sa anak ko. Wow! Ano mararamdaman mo? Yun po yung first. Masaya ka ba? Masaya ka ba? Yung pangalawa po. Malabo yun, sir. Hindi na ako bumalik. Ayoko bumalik. Yung pangalawa, Yung pangalawa, grabe. Okay. Yung una, balik pangalawa, nagkamali lang ako, pangalawa. Una yun. Pero yung pangalawa, matindi. Yung may kapatid siyang lalaki, gustong matuto ng gitara. Kaklase ko eh.
Eh, yung kapatid niya babae, nandun sa semi-eskwelahan din, sa sentro eh. Di ba, mga babae dyan, dami. Pero kami, high school, may lalaki rin, konti lang. Nagpaturo sa akin ng gitara. Eh di siyempre, tinuruan ko. Sabi niya, tinatanong niya ako, magkano babae? Huwag ka na magbayad. Hindi ko satanggapin yan. Tulungan mo na lang ako sa kapatid mo. Ligawan. O sige, wala problema. Pwede ngayon, punta ako na punta sa bahay, turo dito. Bigla raw na-disgrasya yung lalaki. Yung tinuturuan ko. Namatay. Ako ngayon ang sinisi ng pamilya. Ano yun? Sabi ko, bakit ako nasisi? Tinuruan ko lang mag-gitara. Na-disgrasya. Oo. Ako pa may kasalanan, no? Tanong ko kayo, sabihin nyo, kasalanan ko ba yun? At dami, lahat ng pamilya ako rin may kasalanan. Sabi, ayoko na ng love. Thank you po, sir. Okay na. Tawag na sagot pa yung tanong ko? Tanong niya? O, diba? Maraming salamat, Alwin. Labang lang po si Alwin ng context. Sa dami ng pinahal? Susunod po na magtatanong ang editor ng Malaya, si Geraldine Filian. Sir, good afternoon po. Okay, pagilapit lang. Pa-share naman po kung paano... Pagilapit yung microphone sa bibig. Pa-share po how you came up with the term Jeprox. Paano siya nagsimula? Hindi mo alam? Hindi po. Kung ano ibig sabihin? Hindi po. Sire. Isa ka sa marami. Ito parang ko, iba sa inyo may alam na. Kung wala pa, pakitaas ang kamay. Nung hindi pa alam, pakitaas lang ang kamay. Hindi pa alam. Yung hindi tumaas, alam na? O nahiya lang kayo, o mabigat lang yung kamay na. Okay? So, ito na lang. Ang salitang Jeprox ay binaliktad lang na project. Jeprox. Project. Ano ngayon ito project? Project ito, dyan sa Quezon City, di ba tawag din sa mga lupa na project 1, project 2, project 3, project na dyan. Puro project, di ba? Project 6. Meron pa ba nun? Meron pa. Kasi yung 10 wala na eh. Yung 1 wala na. Di ba? Isa-isa na yan. Project 8 na, bago na wala na eh. Alam mo kung ano na ngayon? Congressional, sir. Kita na. Isa-isa na nawawala. Bakit? Kasi naubos na pera ng tao. Kailangan ba yun na? Okay. Ang project na lupa dyan sa Diliman, alam niyo lahat yan. UP yan. UP. Yung lupa dyan, pinaul na project 1, 2, wala na iba dyan, 14 na lang. Project 6 lang, nandiyan pa. Yan ang project ni President Quezon. President Quezon, at yan ay dinonate niya sa UP. Kaya yung project na yan ay President Manuel Quezon. Okay? So, nung kasagsagan, nung Jeprox, kaya naging Jeprox, kasi ang mga audience, followers namin ay 99.9% taga-project. So, pagka nagtatanong na nasa backstage na kami, oh, nandiyan na ba yung mga Jeprox? Doon nag-umpisa yan sa UP, Jeprox. So, paano po from meaning na someone from the project, paano siya naging parang movement, parang nagde-describe ng tao or ng itsura or ng fashion? Paano po siya tumalo na naging Ayun, parang naging kasama sa ano yan, Jeprox? Kasi ang suot niya, di ba doon nag-umpisa eh? Sa suot, medyo panahon noon, bell bottom, di ba? Bell bottom.
Eh, pag wala pa yung mga tao, mga probinsya, hindi pa nakakaalam ng mga bell-bottom. O, yan, J-Pro. Doon nag-umpisa. Hanggang sa dumating na sa ugali. Ang ugali niya, J-Pro siya. Diba? Mga ganun. Kaya, Ano po yung sabihin ng ugali Jeffros? pwede rin. Pwede na rin. At ngayon, hindi na ugali. Alam mo kung ano na. Ha? Ang ibig sabihin ngayon ng J-Pro, isda na. Oo. Isda. Pumunta kayo sa California, buong California, West Coast. Sabihin niyo sa mga Filipino store doon, meron kayong J-Prox. Mga ano yan, mga tuyo, mga danggit, mga gano'n. Pero may sariling isda talaga. Yung isda talaga na J-Prox. So you are credited for coining the term, sir? Kayo po yung nag-originate ng term? Hindi. Ay, hindi. Ang tawag dyan, common law. Common law yan eh. Ibig sabihin, meron ng umpisa, pero hindi kilala, kung sino yun, nakalimutan na, dumami na, kumalat na, ginamit na ng lahat. At yung walang mayari, public domain. Thank you, sir. Okay. Salamat. Sige, Thank magtanong you, kayo. Jay. Ang susunod na magtatanong ay naniniwala na masarap pagsabayin ang musika at pagmamahal. Romel Gonzalez. Ayan. Para kay David. David, wala kang ka-alternate dito, di ba? Meron. Ikaw lang. So, saan ka, kung pag ganito, alam natin walang take 2 ang play, di ba? Dahil live. Saan ka kumukuha ng energy, ng lakas, and ng strength o ng talino para ma-maintain o makapag-perform sa isang live musical na ikaw lang, wala kang ka-alternate? Matagal na po ako nag-theater since 2009, pero I started doing roles in 2016. So, paano po ba? I think it just comes from experience, honestly. Pero ngayon na medyo tumanda na kasi 2016, that was 10 years ago. Almost 10 years ago. So, nung huli po, nung ginawa ko yung Little Shop of Horrors, may alternate ako nun si Marquis Rowan. So, ito actually first time ko ulit na magto-2 shows in one day. Pero ako po bilang isang performer, I just make sure to take vitamins and sleep ng tama. So, siguro sa for J-Prox, magbebero ka po ako tuwing may performance. Yun po ang katiwala ko lagi. So, pero yun, kasi bilang isang performer, you just have to perform. Walang tipid-tipid. Yun po yung natutunan ko rin sa nanay ko. Never po akong gano'n eh. So, kung may performance, bigay todo yan, kahit ano pang mangyari. So, talagang kailangan ng vitamins at ng tulog. And prayers. Kung si nanay niya, si Dulce, may karburador sa Prada, ito may generator. Tapos David, napag-usapan nga sa salitang J-Prox. Ikaw ba, ano ang pagkaka-intindi mo sa salitang J-Prox? Ang ilang percent ng pagkatao mo ang J-Prox? Nung kinuwento po ni Sir Mike ngayon, actually ngayon ko lang po nalaman yung history ng salita. Pero sa panahon ko, nung 90s at maybe nung 2000s, meron pong isang word na kumakalat na feeling ko medyo similar dyan, which is yung Jologs. So, di ba nagkaroon pa nga po ng pelikula about na nung 2000-something, 2002, Jologs ang title. Sila John Prats pa, nakita. So, sila Jolina. So, I think every generation merong klaseng, may salitang ganyan to describe a certain part of our culture na hindi madedescribe sa ibang banyagang salita. So, kunyari, yung J-Prox, in-explain ni Sir Mike parang, wow, ito, wow, formado, ganyan, J-Prox, ganyan. So, sa atin naman yung Jologs, parang ano ba yan? Napaka-Jologs naman, parang para i-pertain na parang ano ba yan? Napaka-ill-mannered naman. So, iba-iba. So, pero yung pagkakinindi ko po sa salitang J-Prox is yung gano'n, yung parang to describe someone na may pagkaalta ba? Tama ba, Sir Mike? Tama yun. Pero, meron pang sumunod dyan. Anong sumunod? Pagkatapos ng Jolo? Bagay. Pero, huwag niyo kalimutan, ang J-Prox ay ugat. Dito nagmula lahat. Nagsanga, Jolo. Nagdahon, bagay. Okay?
Yun yan. So, ang umpisa ng lahat na yan, Jethro. Okay? Thank you po. May next question sa inyo po, Sir Mike. Tatawid ko na po itong tanong na to, Sir Mike. Okay. Kasi alam po na ng marami, contemporary or parang katapat na si Sir Freddy Aguilar and recently umaalam na po siya. Meron po ba kayong hindi makakalimutang experience with Sir Freddy? At gaano po kayo naging ka-close dati? Naku, ang gandang tanong yan. Pero ang sasabihin ko na lang, yung magaganda, ayoko na sabihin mo hindi maganda. Kasi lahat tayo merong maganda. Meron din hindi maganda. Di ba? Huwag na natin pag-usapan yan. Pero ito ay ayoko na i-direct sa kanya. Ito direct sa lahat. Sa lahat. Okay? Sa lahat. Nangyayari ito sa lahat. Unang-una, ang anak ay galing sa magulang. Di ba? Wala namang anak, wala magulang. Di ba? Ang pinakamagulang dito, yung Lakisalayaw Jethro, na unang lumabas. Ang Lakisalayaw. At saka sumunod ang anak. Okay? Nanganak ang Jethro. Di ba? Ang dami sabi. Yan si Kaka. Malangit nawa. Okay? Yung taong yan, sobrang bait. Ang bait yan. Pero, mag-iingat ka. Yung kabaitan yan, may kabaliktaran yan. So, may nangyari sa amin. Yung nangyari na yan, ay ayoko nang i-kwento sa inyo. Dahil tungkol yan ko sa asawa niya, 16 years old. During that time. Okay. Hindi pwedeng mahal na mahal na ito. Grabe. Pangalawa na yan eh. Pero yung una, mahal na rin yun. Okay. Pero yung pangalawa, mas sobrang pagmamahal na rin ito. Yung nangyari, naiwan itong mahal niya sa buhay sa LA. Kasi nag-concert muna kami sa LA. Pupunta kami in Vancouver. Naiwan yung babae. Kasi merong mga kamag-anak. Okay. Nangyari, ayaw niyang tumugtog. Ayaw niyang lumabas sa audience hanggat hindi dumarating yung asawa. Bago. Yun. Nangyari. Hindi nakarating. Ayaw na ngayon lumabas. Sabi niya, hindi lalabas. Yun. Yun nga nangyari. Muntik na kami ma-arresto dahil na-kontrata kami. Kung magaling sabi, napilitan din siyang lumabas. Paglabas niya, paglabas namin, alam niyo kung ilan ang tao? 46,000. Puno. Wala pa. Marami pang tao sa labas. Puno talaga. Sising-sising kami. Si Freddy nagsisi dahil 300 lang ang dala niyang CD. Kulang na kulang. Ubus na. Ang dami pang nakapila. Mahaba na pila. 46,000. Ang laki ng venue. Grabe. I mean, first time in history of the Philippines. Nangyari yun. Ganun kalaki. 46,000. Okay? So, yan ang kwento. Pero, bahala na kayo, pero hindi kailangan ilagay ito, ha? I-edit nyo na lang yan. Kasi hindi maganda yan. Hindi maganda. Bahala na kayo, ha? So, wala na akong kasalanan dyan, ha? Bahala na kayo. Okay? Ibahin nyo na lang, pwede. Okay lang. Okay. Like down.